Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Cope Thunder exercise sa pagitan ng Pilipinas at US Air Forces umarangkada na ngayong araw. Formal nang sinimulan ang Joint Cope Thunder exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ngayong araw ng Lunes sa Clark Air Base sa Pampanga. Ayon sa Philippine Air Force, ang naturang bilateral exercise ay sponsored ng US Pacific Air Forces na tinawag na Cope Thunder Philippines 25-1, magtatagal ang naturang pagsasanay sa loob ng 2 linggo hanggang sa April 18. Kalahok sa pagsasanay ang kabuoang 729 na personnel ng PAF kabilang ang 4 na FA-50 Philippines, 3 A-29B Super Tucanos, isang S-76A at isang SUV. Sa panig naman ng US, nasa 250 PACAF personnel ang sasama sa pagsasanay, kabilang ng 12 F-16 fighter jets. Bukod dito, makikibahagi din ang counterparts ng PAF sa Malaysia, Thailand, Australia, Japan at Indonesia sa pamamagitan ng International Observer Program sa isasagawa naman ang pagsasanay sa iba't ibang mga lokasyon sa Northern Luzon, gaya ng Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga, at Colonel Ernesto Revilla Air Base sa Capas, Tarlac. Sa isang statement, sinabi ng PAF na layunin ng Cope Thunder exercise ngayong taon na mag-develop ng asymmetric warfare capabilities para sa force projection at area denial, pagpapahusay pa ng conventional capabilities para matiyak ang superiority sa air operations, pagpapahusay ng kooperasyon kasama ang international at security partners para mapabuti pa ang operational coordination, kahandaan, pagiging epektibo at estratehikong deterrence at mapataas pa ang operational readiness at pagiging epektibo ng kanilang misyon. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Maynilad, inihanda na ang mga stationary water tanks sa mga mawawalan ng tubig sa 4 na lungsod sa Metro Manila. Nakahanda na ang mga stationary water tank ng Maynilad Water Services sa 4 na lungsod sa Metro Manila dahil sa ipapatupad na water service interruption simula mamayang gabi. Sa abiso ng Maynilad, pansamantalang mawawala ng supply ng tubig ang mga lungsod ng Makati, Manila, Parañaque at Pasay dahil ito sa isasagawang major pipeline interconnection works mula alas 9 ng gabi hanggang tanghali kinabukasan. Ayon sa Maynilad, ang interconnection activities ay bilang suporta sa North-South Commuter Railway Initiative ng Department of Transportation at Philippine National Railways. Makakatulong din ito para mabawasan ang pagkawala ng tubig at mapahusay ang supply ng tubig at pressure sa lugar. Bukod dito, tiniyak ng Maynilad na may nakaabang din silang mobile water tankers na maaaring mag-deliver ng malinis na tubig sa mga customer kung kinakailangan. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan niyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.